ang Diyos ko. Amen. Praise God. So, ito na yung ating ating screen. Kitang-kita nyo naman. Ang una nating pinag-usapan, hindi mo na ako magtatanong kasi bago. Magtatanong na lang ako the next meeting. Ganun talaga. Mag-lecture muna ako, then magtatanong ako in the next meeting. Doon ako magpa-exam ako. Hallelujah. Kaya, ang una nating attributes, divine attributes, is eternal spirit. Ang pangalawa ay omnipresent. Si Holy Spirit ay laging present. Omnipresent. Always present. Okay? Kahit saan ka magpunta, present. Kaya omnipresent. Lagi-laging present. Ang scripture natin is Psalm 139, 7-12. Ang sabi dyan, where can I go from your spirit? Tinatanong ni David. Where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the outermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall fall on me, even the night shall be light about me. Indeed, the darkness shall not hide from you, but the night shines as the day, and the darkness and the light are both alike to you. Hala, ang ganda, no? Isa-isahin natin. Sabi niya, saan daw siya, where can I go from your presence? Saan ba ako pwedeng magtago sa presensya mo, Lord? Saan ba ako pwedeng tumakbo na hindi mo ako makikita? Sabi niya, kahit pupunta ako sa langit, nandun ka. O kaya matutulog ako sa hell, nandun ka. O kaya pupunta ako sa sikat ng araw, nandun ka pa rin. Ang kamay mo ay nandun. Hinahawakan mo. Kahit nasakluban ako ng kadiliman, nakikita mo pa rin ako. Grabe si Lord, no? Kahit blackest night, para daw noonday ang night sa Kanya. Alam mo yung noonday? Yung tanghaling tapat, kaliwanag. Yung gabi ganun kaliwanag. Bakit ganun kaliwanag ang gabi sa Kanya? Kasi siya may nag-create ng light and dark. Kaya kitang-kita tayo. Kaya ang lapit-lapit natin sa Kanya. Kahit saan ka magtago, nandun siya. Lahat tayong creation ni God, kitang-kita ni God. Whether spirit or body, kitang-kita ng Panginoon. Whether spirit or body, walang lingid sa Kanya. Everything is in full view. Okay. Sabi sa Jeremiah 23:24, am I a God who is only close at hand, says the Lord? No, I am far away at the same time. Hallelujah! Isipin mo, He is near, malapit siya, at the same time, malayo. Paano kaya yun? Ibig sabihin, kahit saan ka magpunta, abot ka niya. Kasi ever-present siya. Malapit siya at the same time malayo din. Can anyone hide from me in the secret place? Am I not everywhere in all heavens and earth? Tingnan mo. Ganyan ang presence ni God. He is all over. Kaya, kahit 8 billion people around the world, God can speak to each one in those 8 billion. He speaks to them personally. Grabe ang power ni God. Ganun siya kalaki.
Ganun siya na makapangyarihan. He can, at the same time, while speaking to me, He's speaking to you. At the same time. Kaya si God na ang nagsabi, walang makapagtago sa Kanya. Si God na ang nagsabi that everywhere nandun ang Panginoon, sa langit at sa lupa. Omnipresent. Paano yun? Si God lang nakakaalam nun. Hindi rin ma-fathom ng isip ko yun. Kahit ako namangha. But this is our God. Diba? Siya mismo ang nagsabi. Kaya sa John 14:15, 17, sinasabi ni Jesus kung nasaan ang location ng Holy Spirit o ng presence ni God para maunawaan mo ng ang kanyang omnipresence. Ito na. If you love me, obey my commandments. And I will ask the Father, and He will give you another advocate who will never leave you. He is the Holy Spirit. The Holy Spirit will never leave you. Once binigay sa'yo ni Father, He will never leave you. Sabi niya, who leads in all truth. The world cannot receive Him because it isn't looking for Him and doesn't recognize Him. But you know Him. Bakit kilala natin siya? Because of the Word. Because He lives with you now and later will be in you. He lives with you. Kasama mo. Yan ang pagkakaiba mo sa mundo. Ang Holy Spirit is living with you. Kasama mo. Maaring wala pa in you, hindi pa nanahan sa katawan mo, pero kasama mo. For as long as you believe in the Word of God, for as long as you obey God's Word, and you call on the name of Jesus, He is with you. Kasama mo. Sinasabihan ka niya, sinasaway ka niya, no? Dinidisiplina ka niya. Yun lang kung na-recognize mo siya. Dapat ma-recognize mo siya kasi nandito ka sa teaching ng Holy Spirit. So, gusto ng Panginoon na ang kanyang relationship is personal. Kaya siya omnipresent. He is he is near at the same time far. He is everywhere, ang sabi ni Lord, no? 'Di ba sinabi niya 'yon sa Deuteronomy. At the same time, ngayon sabi ni Jesus para hindi ka malito, He will live with you. Kasama mo. Kapag nag-obey tayo sa commandments ni Lord, kasama mo siya. Kaya kailangan mag-obey para kasama mo ang Holy Spirit. Ngayon nakasama mo siya, that is individual. Personal ang gusto niya. Kasi sa bawat isa sa atin, gusto ng Lord na samahan tayo. Ang bawat isa sa atin. Kasi may purpose yan. Bakit? Later on, kapag nag-surrender na ang life mo, pinag-surrender mo na ang buhay mo, ang katawan mo, ang isip mo sa Kanya, then He will be in you. Kasi binibigay mo na yung katawan mo as the living sacrifice, holy and acceptable unto the Lord, a reasonable service that He cannot refuse. Hindi tatanggihan ng Panginoon kapag inihain natin ang ating katawan bilang, inihain natin ang ating katawan bilang handog. Sapagkat, sabi nga, di ba, ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. So, kapag araw-araw hinahandog mo ang iyong katawan, time will come, the Holy Spirit will accept it and dwell with you. Dwell in you. Ayan. Or will be in you pala. Okay. In John 14:23-26, kanina ano yon? John 15 hanggang 17, talong tayo sa 23-26. Ito ang sabi, and Jesus replied,
All who love me. Again, nako, balik tayo ha. Ito ang prerequisite. Ito ang hinihingi ni Lord. If you love me, obey my commandments. Kailangan yan. Prerequisite. Ito ang kailangan munang gagawin. If you love me, obey my commandments. Ang una mong gagawin. Then the Lord will pray to the Father to give you the Holy Spirit, no? The advocate. Pagdating mo sa 23:26, ganun din. Love me and do what I say. Love me and do what I say. Hindi po porket tinanggap ko na ang Panginoon, tinanggap ko na siya as my Lord and Savior, pero hindi ka sumusunod sa batas niya, hindi loving yun. Tinanggap mo lang. So you need to love Him and do what He say. So yun yon. Then, ano mangyayari? After that, ito ang promise. My Father will love them. Okay? Yung mga nagmahal sa Panginoon at ginagawa ang batas ng Diyos, the Father will love them. Then, this is the wonderful thing that will happen. When the Father loves you, we, the triune being, will come and make our home with each of them. Personal ang gusto niya. God is a personal God. He wants to have a relationship with you in a personal level. Hindi group level, personal level. Kaya nga si Jesus, ang kanyang sacrifice at the cross, that was for personal. Salvation is personal. Kailangan tingnan mo ang that level. So kung personal ang level, ang salvation, personal choice, personal decision, personal kang lalapit sa kanya, at binibigay niya sa iyo yan, hindi nagbase kay pastor, hindi base sa church, hindi base sa anong sinabi ng leader o pangalan ng church, but rather personal. So kapag nangyari yon, God would like also, no, to have a relationship with you in a personal level. Kaya they will come. We, sabi niya, kaya tatlo ang Diyos we, the Father, Son, and the Holy Spirit, will make our home with each of them. Napakaganda. Ang katawan natin nagiging bahay ng banal na Espiritu ni Jesus at ng Father. Yun ang gusto nila, yung katawan mo magiging bahay. At kapag naging bahay na ang katawan mo, omnipresent na siya. Kahit saan ka magpunta. Dati pa naman siya omnipresent, pero maunawaan mo na, omnipresent nga kasi kasama ko. Di ba? Anyone who does not love me, sabi niya sa 24, will not obey me. Yun ang sukatan. Kapag hindi ka nagsumunod sa batas niya, hindi mo siya mahal. And remember, my words are not my own. And what I am telling you is from the Father who sent me. Yung sinasabi niya ay galing sa Ama. Kasi ang salita niya ay hindi sa kanya. Anong ibig sabihin dito? That He has the mind of God. Jesus has the mind of God. Hindi niya sariling kaisipan. Si Father ang nagsasabi. Sunod lang siya. Kaya verse 25, I am telling you these things now while I am still with you. But when the Father sends the advocate as my representative, representative ni Jesus. Bakit? Kasi siya yung magiging witness doon sa kanyang testament. At siya din ang silyo ng testamento ni Jesus. So as his representative, ang advocate kasi, ang lawyer, representative ang tawag talaga yan. The Holy Spirit, He will teach you. He's a tutor. He's a teacher. So, ang teacher dapat laging kasama mo. Para maturuan ka, dapat ang teacher laging kasama mo.
And He will remind you of everything I have told you. Kung hindi laging nandyan ang teacher, paano ka matututo? Di po ba? Kaya omnipresent ang Holy Spirit. Okay? Omnipresent. Laging present sa mga taong may Holy Spirit. Pero yung mga taong walang Holy Spirit, dahil wala rin silang pagsunod sa batas ng Diyos, nandyan lang si Holy Spirit. Hindi nila naririnig. Hallelujah. May tanong ba? May tanong? Oh, nasaan ba? Okay, praise God. Wala naman tanong, ano? Praise God. Okay, next verse. Matatapos natin to. Wala man lang kayong tanong. Tama ba yan? Teka. Okay, tama. Sabi nga dito, sa Psalm 32, 8-9. Itong Psalm 32, 8-9. This is the verse that was given to me since 2005 hanggang 2017. Ang tagal, no? Napakatagal. This was the verses was given to me from 2005 until 2017. Sabi niya, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Balikan natin. Sabi niya, ano sabi niya sa Psalm 32, verse 8? I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Do not be like a horse or a mule, which have no understanding, which must be harnessed with bit and bridle, else they will not come near you. O wag daw matigas ang ulo. Ano ito sinasabi dito? Ang sinasabi dito, babalikan natin ang verse na ito. Ito yung verse na ito. The Holy Spirit, He will teach you everything. The Holy Spirit will teach you everything. He will remind you of everything I have told you. Kaya ang Psalm 32, sabi niya, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Bakit guide you with my eye? You do not see Him, but He's teaching you. He keeps watching you. I will guide you with my eye because He is omnipresent. He is watching you always. Para na naman akong nagtibag ng ng Wall of Jericho. Are you there? Amen. Okay ba? Amen po. Amen po. Amen po. God. So, sinasabi ng Holy Spirit, ako mag-guide sa iyo. Huwag kang katulad ng kabayo na hindi nakakaunawa. Kailangan lagyan pa ng tali ang bibig para lumapit. Huwag kang magtitulad ng asno. Huwag matigas ang ulo. Isipin mo pag hindi ka nakikinig, inahalin tulad ka sa isang kabayo o asno. No? Na wild, matigas ang ulo. Sabi nga, huwag ka nang matigas ang ulo because God is watching you. You do not see Him, but He's seeing you. He is near to you. He is present with you. Kailangan mong maging aware ka that God is watching because present siya. Okay. Here, in this verse. In Isaiah 30, 19, 22, baka matatapos ating teaching na to, talagang wala pa kayong tanong. O people of Zion, who live in Jerusalem, you will weep no more. He will be gracious if you ask for help. He will surely respond to the sound of your cries. Though the Lord gave us adversity for food and suffering for drink, He will still be with you to teach you. He will still be with you to teach you. You will see your teacher with your own eyes. Your own ears will hear Him.
right behind you, a voice will say, "This is the way you should go, whether you turn to the right or to the left. Then you will destroy all your silver idols and your precious gold images. You will throw them out like a filthy rag, saying to them, good riddance." Kapag naunawaan mo na si God ay omnipresent, at sa kanyang pagiging omnipresent ay personal siyang nakikinig sa iyo, personal siyang nangungusap sa iyo. Hallelujah! Itatakwil mo lahat ng idols mo. Kasi Amen. makikita mo that He is God and He answers your prayers. You don't need an idol na hindi nakakarinig, na hindi nakakakita dahil ginawa mo lang sila o ginawa lang sila ng tao. Yun ang ibig niyang sabihin. Kaya mga kapatid, ang daming scripture na nagpahayag ng omnipresence ni God, na siya ay He's everywhere. His creation declares His majesty. He is there when you are awake. He is there when you are asleep. He is even present when you are dreaming. Even in your dreams, He is there. Saan ka makakita ng Diyos na gano'n? Si God lang yun. Even in your dreams, He is there. Watching you, what you are dreaming. And He's speaking in your ears. You can hear Him. Pero dahil hindi ka pa naging isa sa Kanya, you do not see Him. But His words describes Him. Tama po ba? His words describes where He is. Kaya, yung naririnig mo, para mo na rin nakikita. Kasi napipicture out mo sa iyong mind. You will hear the voice right behind your ears, a voice. So God is speaking. He has voice. He has eyes that can see. He has ears. He has hands. Sabi nga ng isang scripture ano sabi na? The eyes of the Lord is not closed that He cannot see you. His ears are not heavy that He cannot hear you. His hands are not short that He cannot touch you. So meron siyang eyes, meron siyang ears, meron siyang hand. And He's close to you. He is close to us. Na He's even closer to our lips. Na kapag sinabi natin ang Kanyang pangalan, with faith in our hearts, nandiyan na kaagad si Lord. Masasabi niya, what is it that you want me to do for you? Pero, ilang beses namang sinabi ni Lord yon, hindi ka nakikinig. So, kailangan talaga itong tenga na ito makikinig. At ang mindset na ito, mabago. Kailangan magkaroon ng mind of Christ. Kasi, ngayon, sinasabi ko ito, ang iba sa inyo, paano yon? Ano daw? Paano yan? You're not accepting the scripture. Scripture na itong nagsasabi. No? Binabasa lang natin ang scripture. Hindi ito doktrina. Scripture. Binabasa lang natin. Para makita mo na sa iyong Biblia, nakasulat pala ito. Ito pala yung sinasabing omnipresent. Ano ba yung omnipresent? Ever-present. He is an ever-present God. Laging present. Hindi siya natutulog. Kaya lagi siyang present. Kaya aware siya sa iniisip natin dahil naririnig niya ang iniisip natin loud and clear.
At nakikita niya ang mga ginagawa natin kasi may mata nga siya. God has an eye, has eyes. Kung gaano ang itsura natin, gano'n ang itsura ni God. Hindi ba't ginawa tayo sa wangis ng Panginoon? So kamukha natin si Lord. Ganito ang itsura ni God. Hallelujah! Kaya, He's speaking to us because He is near, very near to us. He is touching us, intervening in our situation because He is super near. He is near at the same time He is far. He's all over us. Di ba sabi kanina, binasa natin? Am I not the God? Am I only the God who is near? I am also far at the same time. So, hindi mo talaga ma-fathom. Paano yun? Because He's all over us. Kahit saang lupalop ng mundo ka magpunta. Yung sinabi nga ni David, di ba? Kahit pumunta siya sa darkness, nandun si Lord. Because of His ever-presence. Kaya pag nagpe-pray ka, alam mo na nandyan si God. If you believe. Alam mo. Kaya sabi nga ni Pastora Ina, nag-ask siya, Lord, wag umulan kasi mag-fellowship kami sa parke. Kung nakita niya na tumigil talaga ang ulan at bumuhos pagkatapos na nilang activity, then God hears. He hears because He is right there. Pero yung nagpe-pray ka tapos bumuhos ang ulan, no? Hindi pinakinggan yung prayer mo. He's not there. Ay, wala dito si Lord. Hindi narinig yung panalangin ko. Sasamahan kasi si Lord yung Kanya, no? Ang sasamahan ni Lord, yung Kanya. Yung hindi Kanya, hindi niya sasamahan. Kaya sasamahan ni Lord ang Kanya. Praise God. Hallelujah. May question po ba dito? Wala din silang question. Ibang klase. Tatapusin ko sa Glory to God, maliwanag po, Pastor Latis. Mag-exam ako on Thursday, ha? Praise God. 1 Corinthians 6:9-20. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? That's a question. Alam mo ba yon? Kasi question yan. You do not belong to yourself. Walang magsasabi, buhay ko to, katawan ko to. Hindi yan sa'yo. Ito na, you do not belong to yourself. Hindi mo pag-aari yung katawan mo. For God bought you with a high price. So, you must honor God with your body. Your body is the temple of the Holy Spirit. So, you must honor God with your body. Kaya binabalik mo ito sa Panginoon dahil kailangan maririnig mo siya lagi, kailangan, ikaw may kailangan nun. No? Ikaw may kailangan nun. Kaya, ibigay mo ang katawan mo sa Kanya so He can live in you. Because you are the temple of the Holy Spirit. Kung templo ka, alam mo na ang gagawin, di ba? Romans 8, huwag kang magkaroon ng carnal mind. Huwag kang magpadala sa dictate ng carnal mind. Huwag mong gawin yung bawal. Huwag mong gawin yung ayaw ni Lord. Dapat alam mo yun kung ano ang mga yon. Kasi nasa Biblia mo naman yan. Diba? Kasi kung puro karnal na kaisipan lang, hindi pwedeng manahan ang Holy Spirit. Dapat meron kang mind of Christ and the body of the temple of the Holy Spirit. Dapat merong ganon. Ganon ka. Mind of Christ plus your body is a temple of the Holy Spirit.
Kung templo yan, alagaan mo yung katawan mo. Huwag mong ipamigay kung kahit kani-kanino. Dahil may bumili niyan with His blood. No? May bumili niyan with His blood. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Tingnan ko nga, ano to mga sinulat ko? Isaiah 59. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi niya marinig ang iyong hinaing. Tama. Isaiah 59:1. Andiyan pero di nakarating sa andyan pero hindi nakarating sa parangalan kasi may hadlang. Oo nga, kailangang tanggalin yung hadlang, no? Tanggalin po ang hadlang. Jinsei Cavalry Team po, pray kami ng lahat kaya sinamahan kami lalo, Pastora. Pinag-enjoy kami sa fellowship po, busog, may Sharon pa. Thank you, Lord. Wow! May pa-Sharon, praise God. Gano'n talaga ang life change. Laging kumakain at laging nagsi-Sharon. Amen. 'Pag hindi ka nagpakain at nagpa-Sharon, kulang ang pagiging life change mo. Kailangan may gano'n. Normal 'yan sa life change. Hallelujah! So, kaya omnipresent si God kasi personal ang gusto niya, gamitin yung katawan mo at ilagay yung kanyang mindset sa mindset mo. Kaya lagi mo talaga siyang kasama, lagi mo siyang naririnig. Kasi nandiyan siya, nanahan sa'yo. Kung totoo nga, if the Spirit of God is in you. O sabi yan, Romans 8 yan, if the Spirit of God is in you. If the Spirit of Christ is in you. Romans 8 yan. At sabi nga niya, if the Spirit of Christ is not in you, you are not of Christ. Hindi ka pag-aari ni Lord. Kaya siguraduhin mo na nasa iyo ang Spirit, ang Holy Spirit. Para ikaw ay babalikan ng Panginoong Hesus. Sapagkat adopted ka. Kaya sikapin mo, palikuli tayo doon, work out the results of your salvation. Kailangan lakaran mo ang resulta ng iyong salvation. Para ikaw, may pagkaloob mo ang iyong katawan araw-araw sa temple ng Holy Spirit. Praise God. Okay, Romans 8. Matatapos ko nga itong teaching na ito. So Thursday, exam na lang. Romans 8, 9 to 11. Sabi dito, but you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. O kasasabi ko lang kanina. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Hindi ako nagsabi niyan, binabasa ko lang ang scripture. Basahin niyo ang inyong Biblia. And Christ lives within you. So even though your body will die because of sin, the Spirit gives you life because you have been made right with God. Kung totoo ang ating relasyon sa Panginoon, no? Kung totoong sinunod natin ang kanyang mga batas. Hallelujah! Ngayon pa lang meron ka ng eternity. Ngayon pa lang, kahit yung katawan mo ay mamamatay, yung katawan mo lang ang mamamatay. Pero yung spirit mo has eternity. Kaya ang mga tunay na mo born again, kapag sila'y lumisan sa mundong ito, para lang silang natutulog. Walang struggle ang kanilang death. Because they are just leaving this body and moving to eternal life with Jesus. Ganon ang mga born again. Hallelujah! Totoong born again, ha? Kasi ito, the Spirit gives you life because you have been made right with God. Sabi dito, and Christ lives within you, so even though your body will die because of sin, the Spirit gives you life. Kaya ngayon na ang eternal life. Ngayon na.
Kahit na itong body na ito mamamatay, oo, kahit na. Your spirit is already living with eternal life in Christ. Dahil nilakaran mo ang kanyang mga salita. No? Yan ang sinasabi dito. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Hallelujah! Kung ang Espiritu ni God na nag-raise sa katawan ni Jesus, no, on the third day na namatay siya at binuhay si Lord muli, the same Spirit nakatira sa atin. Kung sumunod tayo sa kanyang mga batas. Kaya kailangan mga kapatid, paulit-ulit ako, kailangan sumunod sa batas ng Diyos para ang Holy Spirit titira sa iyo. Magiging templo ang katawan mo. Ito ang siguraduhin mo sa buhay mo. Huwag mong siguraduhin yung future mo. Hindi mo alam kung anong future mo. Puro trabaho ang ginawa mo. Kailangan ang trabuhay mo ngayon na ikaw magiging templo ng Holy Spirit. Dahil sigurado yun. Kapag naging templo ka, naku, sigurado na ang ating future. Yun ang future na siguraduhin mo. Ikaw maging templo ng Holy Spirit. Dahil pag nangyari yon, adoption is sure. Ano ibibigay ni Lord? Kingdom. Ha? Ang ibibigay ni Lord ay kingdom. Nakatira ka kaagad sa kingdom. Kaya habang nandirito ka, when the Holy Spirit lives in you, hindi ka niya pababayaan. Lahat ng kailangan mo, ibibigay niya. Bakit? Silyado ka. Claim ka ni Lord. Hallelujah. Kaya sabi niyan, and just as God raised Christ from the dead, He will give life to your mortal bodies. Pastora, di ba sa future pa yan pag namatay o pagdating nila? Hindi, now. He will give you life to your mortal bodies by the same Spirit living in you. Kailan ba tumira ang Holy Spirit? Kapag namatay ka na? Hindi, ngayon. Wala nang point tumira ang Holy Spirit sa iyo, sa katawan mo kung patay ka na. Kailangan ngayon na. Manahan siya sa katawan mo. Ngayon na dapat. Ha? Kasi, ilang taon na ako? I am running to be 56. Diba? But I can still do the gym. I can lift the bar. I can do the machine workouts. Why? Because the Holy Spirit is giving life to this body, giving me strength. I have the strength of a young person. Thank you, Lord. No? Sabi nga ng coach, kaya pa po? Kaya. Ang hirap nung workout ko, pero sabi niya, ang lakas naman ni ma'am. Ma'am, ang lakas niyo. Sabi ko, siyempre hindi siya born again. Sabi mo lang, thank you, Lord. Sabi ko lang, thank you, Lord. But it is the Spirit of God living in me that gives me that strength. That makes me look younger. Because He's giving life to my mortal body. O, di ba? Praise God. Gusto mong bumata? Kailangan mo ang Holy Spirit. Hindi mo kailangan si Bello. Kailangan mo ang Holy Spirit. Gusto mong bumata, di ba? Bumata at gumanda. Tama po ba? Yes? Ayaw nilang umata. Amen. Amen, Pastora. Yan. Sister Flora. Pero nagsasalita, teenager mo.
Ayan. Praise God. Oo nga, tenga mo dahil ang Holy Spirit lives. Amen. Kaya gano'n talaga, 'no? Ngayon na ang gusto teka sandali lang, gustong lumabas ang aking pusa. Okay, baby. Go, go. Thank you, bye-bye. Ay naku, napakahirap ng may pusa. Ayan, thank you Lord sa pusa ko. Amen. Ayan. So, allow him to live, to dominate. Kaya nga sinusuko ang katawan natin kay Lord para siya ang manahan sa katawan na ito. Kaya kailangan mong sumunod sa batas niya para 'pag siya ang nanahan sa katawan mo, yung mga kulubot-kulubot mo mawawala. Oh, sige nga, wala talaga. Ano yung mga nakakita sa akin personal, may nakita ba silang did you see wrinkles on my face? Amen. True po yan. Wala, 'di ba? Sabi hallelujah. Hindi naman ako nagme-makeup. I'm just putting powder on my face. Yun lang. Kasi it is the Holy Spirit living in me. 'Di ba? Okay, baby face, hamis. The Holy Spirit. Gusto mong bumata. The youthful, the fountain of youth meron. Holy Spirit yon. Ang fountain ng youth, Holy Spirit. Kaya nga kailangan mo talaga si Holy Spirit. Ano daw? Kaya pala sabi nila bata daw face ko dahil nagkakaedad na. Wala po baby skin ang text yung walang makitang pores. Ay grabe! Lord, thank you. Oh, partido ba yan, Ninya, ha? Partido ba yan? Laging kulang ang tulog pa yan. Paano na lang kung Yes, Pastor. Ninya, paano kung kumpleto ang tulog? Ay di Miss Universe na tayo. Hindi allow ni Lord na Miss Universe kayo kasi kayo yung ano namin, Pastora. Spiritual mother. Ayan! Hindi pwede ma-Miss Universe. Hallelujah! Yan Pastor sinasabi Latis, magpupursige po ang bawat isa na magkaroon ng Holy Spirit. dapat. Dapat magkaroon ka ng Holy Spirit. Amen. Para nga, kasi sinasabi ko lang sa iyo, no? Pero, God wants to dwell in our bodies. Amen. Kailangan tayong sumunod kasi hindi naman po pwedeng mag-dwell si Lord na hindi ka sumusunod. Rebelde ka sa kanyang mga batas, hindi rin po pwede. No? Kasi gusto niya laging mararanasan mo ang kanyang presensya lagi-lagi, araw-gabi, kasama mo siya. No? Araw-gabi, kasama mo siya. I'm telling you, when the Holy Spirit is with you, you see God all the time. That is my experience. I see God all the time. I see Jesus all the time. Wherever I look, I see Jesus. Sa dream ko, I see Jesus. Just like last night, I'm dreaming of Him again. No? Nandun na may dinala niya ako sa pole na napakahaba, napakataas, napakatayog. Kami lang dalawa. Kaya ang paa ko kinikiliti na. Sa tingin ko, ang tayog nito, ang lalim na din sa paanan ko. Kinikiliti na yung mga paa ko. Kasi takot ako sa heights. Tapos nakatingin ako kay Lord. Nakatingin din siya sa akin. Alam niyang natatakot ako. Alam mo, pole lang yun na merong apakan. Kaya ako'y nakadikit sa pole at nakatingin ako kay Lord, tingin ako sa paa ko. Sobrang taas naman nito. Hindi ko alam ang gagawin. I could feel the wind on my face. I was so scared. Pero nandun si Lord. Kahit hindi ako nagpahalata, halata ni Lord na ako'y natakot. Hallelujah. Kaya nga, when the Holy Spirit is with you, you would always be with you. Always, whether you are awake or asleep, whether you are talking to somebody or you're alone, you see Jesus all the time. Your eyes will see Jesus. Kaya, ilang beses itong sinabi pa ulit-ulit, no? Oh, the Spirit of God living in you.
Kailangan mo control ang iyong mind. Kailangan control ng Holy Spirit ang iyong isip. Mangyari lang yan if the Spirit of God living in you. Pangalawa, bubuhayin ang katawan mo ng Pastor. the Spirit of God living in you. Again. Pangatlo, the Spirit of God living in you will raise your body. Tatlong beses sa tatlong verse in the same chapter. How come hindi mo nakita yan? This is how omnipresent presence of God wants to stay with you. He wants to live in you. Use your body as a temple. Praise God. Deuteronomy 30, 11 to 14. And this command I'm giving you. Naku, matatapos na ako. And this command I am giving you today is not too far, that's not too difficult for you. And it's not beyond your reach, sabi ni Moses. It is not kept in heaven so distant that you must ask, who will go up to heaven and bring it down so we can hear it and obey? Yung command ha, yung utos, wala daw sa langit para mamublay maka kung sinong kuha nun para marinig mo. It is not kept beyond the sea, so far away that you may ask, who will cross the sea to bring it close to us? To bring it to us so we can hear it and obey. Hindi na ikalagay sa ibayong dagat. Para mag-utos ka pa kung sino kukuha nun. Verse 14, no. The message is very close at hand. Ang lapit-lapit. The message is very close at hand. It is on your lips and in your heart so that you can obey it. Dahil omnipresent siya, His words is closer to you already in your lips and in your heart. Kaya walang dahilan na hindi mo siya masusunod. Hallelujah. Ginger, do you want to go out? Okay, sandali lang po. Excuse again. Come here. Come, let's go. Okay, bye. 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 Okay. So kung ang message is very close to you, the word, in other translation, ito ay, I think this is NLT. But in other translation, the word is close to you. Very close at hand. It is in your lips and in your heart, so you can obey it. Today, I have given you, mag-jump tayo sa 19, diretso na. Sabi niya, I have given you the choice between life and death, between blessing and curse. Now I call heaven and earth, sabi ni Moses, to witness your choice you make. Oh, that you would choose life so that you and your descendants might live. You can make this choice by loving the Lord your God, obeying Him, and committing yourself firmly to Him. This is the key to your life. And if you love and obey the Lord, you will live long in the land the Lord swore to give your ancestors Abraham, Isaac, and Jacob. Ano daw ang key ng life? The key to life ay loving God, obeying Him, and committing yourself firmly to Him. That's the key of life. And you will live long in the land that the Lord is giving you. Pero kung hindi,
Sapagkat, bakit na sinabi to? Because the message is already in your lips. Malapit na. Sobrang lapit. Nasa bibig mo na lang eh. Kaya nga natatawag mo si Lord. Hindi ba pag nagugulat ka, Lord, save me. Jesus, it is on your lips. Kaya lagi siya pag tinawag mo siya, omnipresent. Bakit mo siya tinatawag? Kasi natatakot ka. He's very close to you. And even His message is close to you. Pero kung hindi ka mag-obey, ito na lang last verse, last slide ko, or last scripture. But if your heart turns away and you refuse to listen, and if you are drawn away to serve and worship other gods, then I warn you now that you will certainly be destroyed. You will certainly be destroyed. Sisinig siguro ni Lord na madidestroy tayo. Kapag tayo ay tumalikod sa Kanya, you will not live long. Good life in the land in your you are crossing in Jordan to occupy. Ay, nako, nagsasabi na kaagad sa atin si God ng disaster na mangyari sa buhay natin kapag hindi natin siya sinunod sapagkat He is very close. His presence is very close to us. It is in our lips. Hallelujah. Ano pa ba ang mas klarong message dyan? Hindi mo maiwasan si Lord. Kahit saan ka magpunta, hindi mo maiwasan si Lord. Kaya sabi ni Lord, obey. Kasi, kitang-kita na kita. Touch na touch pa kita. Kapag makulit ka, pag pinitik kita, tapos na ang buhay mo. Di ba? Maraming benefits kang makukuha when you obey to the omnipresent God. Kung hindi naman tayo mag-obey, hindi ka na makakuha ng benefits, kawawa pa ang buhay mo. Sinisiguro ni God yan. Then I warned you now that you will certainly be destroyed. Sisiguraduhin ni Lord na ma-destroy tayo when we do not obey. Kaya binabasa lang natin ang scripture, wala kayong makikitang sinulat na comments ko dito. Kung hindi scripture lang. You can also read that the entire chapter if you want, just to find out. This is what God is saying. He is very close to us. Amen? Hallelujah. Ay, meron pa pala. Amen. Romans 8:13 to 14 and 16, sabi dito, for if you live by the dictates of the carnal mind, you will die. But if through the Holy Spirit, you will ikaw mismo ang mag-put to death the deeds of your sinful nature, you will live by the Holy Spirit. Kaya nga sabi ni Lord may ma-benefit ka kapag sumunod ka sa Kanya. Pag hindi ka sumunod sa Kanya, we will die. We will be destroyed. Kung i-destroy tayo ni God, mamatay tayo. For all who are led by the Spirit of God are the children of God. Ang omnipresent Holy Spirit is leading the children of God and keeping them safe for the redemption of Jesus in the time that He comes back. Kaya pagdating mo sa verse 16, for His Spirit join with our spirit. O tingnan mo. Magjo-join ang Holy Spirit sa ating spirit. Kaya personal ang gusto ng Lord na relationship. Para omnipresent talaga siya sa atin. Because we are connected with Him. Personal. To affirm that we are God's children. Ang ganda, no? Gusto ka na niyang i-adapt. Gusto pa niyang manahan siya sa'yo. Para mag-join together tayo sa Kanya. Gusto ba niya na
pag nag-join together tayo sa Kanya, mabless tayo all the time because He is there with us. Kasama natin siya. Again, that's the omnipresent God. Amen? Hallelujah. Okay, next time we talk about the omnipotent naman. Pero that would be next week. This week, I will ask question in the next meeting. Dahil walang nagtanong ngayon. So siguraduhin Pastora Tess, natin. may tanong lang po ako. Okay po. Ay, na-mention niyo po kanina na yung totoong born again bago sila mamatay ay Pag para gusto lang silang mamatay, natutulog. Yung bago mamatay, para lang silang natutulog. Di ba okay. po? Tapos, paano po Teka, pala Jo. yung Jocelyn. Ha? po? Hindi ko sinabing ang born again, pag gusto nilang mamatay, ay para sila natutulog. Hindi natin will kung kailan tayo mamamatay. No? Ay, hindi po. I-rephrase ko po yung question ko. Okay, please. Yung mga totoong born again bago sila mamatay, di ba ano sila parang natutulog lang po. Oo. What if po yung mga Kristiyano din, tapos nag-suffer muna sila ng sakit at karamdaman, tapos naghingalo sila bago mamatay. Hindi po ba totoong born again yon? No. Hindi po. Okay po. Yun lang po. Salamat po. Nasabi ko yan kasi ako mismo naka-witness. I work in the hospital as a trainee. Ang oras ko is from 7 o'clock to 7 in the morning, 7 to 7. No? I have witnessed it. Na yung mga born again, natutulog lang in their death. Mm. Pero yung mga hindi, ay nako, makakarinig ka ng mga iyak, ng paghihinagpis, fear. Nakita ko mismo yan doon sa training ko. Kaya sabi ko, iba pala talaga ang born again. Iba po talaga. Okay po. Oo. Kasi the Holy Spirit is already giving us life. Ang body mo na lang later on i-transform niya, pero ang spirit mo is already eternal. Okay. Praise God. Okay po. Thank you po. You're welcome. Hallelujah. O, sino pa magtatanong? Romans Ako po, 8. Pastor. O, sige, Ninya. Hindi ko na lang po open yung cam ko. Pastor, tayo po na ito, natututo po tayo sa salita ng Panginoon. At yun nga po, meron po tayong obligasyon na dapat, talagang dapat maging obedient tayo sa word niya at sumunod sa mga salita niya. Ano naman po ang stand, Pastora, ng mga hindi po, mananampalataya pero hindi nagbabasa ng salita ng Diyos? Or alam mo yung may pananampalataya sa Panginoon pero wala po silang alam sa salita ng Diyos. Okay. Marami nagsasabi niyan na kami ay born again, pero hindi niya alam ang salita ng Diyos. Hindi niya alam ang batas ng Diyos. Ano sabi ni Lord? Sabi niya na, why do you call me Lord, Lord, and you do not do what I tell you to do? Ibig sabihin, these are workers of lawlessness. Kasi hindi nila alam yung batas ng Diyos. Hindi po sila totoong Kristiyano o totoong born again. Hindi po totoo ang kanilang pananampalataya. Kasi kung totoo ang pananampalataya mo, dapat alam mo kung sino yung sinasamba mo. Ganun dapat yun. Hindi yung sumamba ka dahil sabi ni Lola, sabi ni Mama, ito ang ating Diyos. O ikaw, kinilala mo ba yan? Yan ang sabi ko sa maraming Katoliko. Kilala mo ba yang sinasamba mo? Ay, naghihimala ito sa kung ganun. Okay. Sino ba yan siya? Hindi nila masagot. Saan galing? Hindi nila masagot. Bakit hindi nila kilala? Narinig lang nila. That's it. Narinig. Kaya kung si Jesus narinig mo lang, pero hindi mo siya kinilala,
paano mo nasunod ang batas niya? No, maliwanag ang John 14. If you love me, you obey my commandments. So may pagsunod. At ano naman ang isusundin mo kung hindi mo alam ang batas? Kaya kailangan magbasa. Oh. Pastora, kagaya po ng mga Catholic, no? Hindi naman sila nagbabasa. Oo, totoo yan. Hindi ka Ano? sila. Hindi totoo ang faith nila. Mm, Hindi totoo. Sa totoo lang. Ang dami diyang lasinggero, tinatanong ko, ano ba yung pinapalantalay mo? Ay, naghihimala ito. Diyos ba yan? Sabi niya, oo. Paano mo nalamang Diyos yan? Kasi naghimala. Yun lang, basihan mo? Ba't hindi ka nabago? Hindi na masagot. Kasi they are after for receiving what they ask. Yun lang. Basta bigay sa akin ang gusto ko. Doon lang sila. Pero pag kinanlin, wala. Marami pong ganyan, mga kapatid. Kahit sa loob na, wag na natin sila pag-usapan kasi alam naman natin silang ganon. Pero dito sa mga Kristiyano, sa mundo ng mga Kristiyano na sinasabi natin mga born again. Hanggat hindi ka nagbabasa ng Biblia, hanggat hindi mo alam ang salita ng Diyos, malayo ang iyong pananampalataya. Malayong malayo. Kaya kung makarinig ka ng mga may nagbabahagi dahil hindi mo nga alam ang salita, madali kang madala. Madali kang mabitbit kahit sa maling katuruan. Bakit? Hindi mo alam eh. Pero kung alam mo, mahirap kang kumbinsihin. May alam ka. Tingnan mo yung mga sagrado katoliko. Ayaw nilang buksan ang isip nila. Kasi yun lang, ito lang alam ko, ito lang. Mamamatay akong ganito. Pero yung mga Kristiyano na hindi nagbabasa ng Biblia, madali silang malinlang. Madali lang, uy, bago ang teaching na yon, tama yon. Pero hindi sila nagbabasa ng Biblia. Kaya din pinapakita natin Biblia para makita mo, uy, nasa Biblia ko pala to. Ganyan. Okay, praise God. Meron pa tanong? Nins? Ganyan. wala na po, Pastora. Salamat po. You're welcome. Okay. May tanong dito. Patricia Denise. Pastora, dito sa Romans 8:10, what sin is this referring to? Babasahin mo, wag mo lang tingnan yung verse. Nag-umpisa ang usapan diyan sa verse 1, no? Carnal mind 'yan, carnal mind. Yung kasalanan 'yan, carnality. Kaya basahin mo yung buong chapter. Umpisa ka sa 1, makikita mo yun. Yung kaisipan na carnal, yun ang kasalanan na sinasabi niya. Hallelujah. Okay. Yes, totoo yan. Not everyone. Matthew 7:21-23, hindi lahat ng tumatawag na Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. Sino lang makapasok? But he who does the will of my Father in heaven. Balik ulit tayo. No? To show the results of your salvation. Sumunod sa utos ng Diyos. Praise God. Amen. Luke 6:46, totoo yan. Huwag mo na siyang tawagin kung hindi ka rin sumusunod. Pastora, also, ganitong naturo na pero bakit disobedient pa rin? Parang walang narinig at natutunan. Matigas ang puso. Yan ang ibig sabihin yan. Kapag narinig mo na, pero ayaw mo pa rin sundin, ang ibig sabihin nun ay, anong tawag dong kalos? May kalyo na ang puso mo. Kahit anong sabihin sa'yo, hindi ka talaga susunod. Kung sa bagay, hindi naman lahat anak ng Diyos. Hindi rin lahat tumatanggap sa salita ng Diyos.
Pero kung nandito ka, I pray, mga kapatid, kung meron man dito, no? Tanggapin mo kasi nakasulat na yan sa Biblia mo. Hindi naman ito bagong katuruan. Itong tinuturo ko, hindi ito bagong katuruan kasi nakasulat sa Biblia mo eh. Kung bagong katuruan to, wala sa Biblia mo yun. Hindi binabasa lang naman natin ang Biblia, so hindi ito bago. Hindi mo lang nakita. Kaya huwag ka na mag-disobedience. Ano binasa natin? Kaya nilagay ko yung Deuteronomy eh. Sabi niya, kung narinig mo ngayon, sumunod ka. Pero kung ayaw mong sumunod, sinisiguro ng Lord na ma-destroy tayo. Kaya ka nga nandito sa pagtuturo na ito. Pinapakilala ko sa iyo ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, kapag alam mo na ang mga sinasabi sa Biblia at inayawan mo pa rin, kasalanan po yun. At magkasala tayo sa Holy Spirit, wala pong kapatawaran. Nakasulat din po yan. Okay. Meaning, hindi talaga nag-sink in, unbelieving heart. Kapag may kalyo na ang puso, matigas pa sa bato, hindi papasok ang Word of God. Kahit anong explain mo, hindi papasok. Kasi decision mo yan eh. Totoo yan. Jenna June, Emmanuel, share ko lang po ito. Masakit po yung tiyan ko kaganina pa. Nalamigan po kasi. But ngayon, bago matapos ang pag-aaral po natin, wala na. Thanking and praising God. Amen. Hallelujah. Si Jen. Ayan, Jen, thank you. When you are sharing the Word of God, habang ikaw ay nagsishare ng Word of God, when the Holy Spirit is with you, nagmo-move na rin ang Holy Spirit to give comfort doon sa magkaroon ng discomfort. Tayo, nagsibabahagi lang tayo. Maraming beses nangyayari yan, no? The healing already begin. Kaya ganun nga talaga ka-powerful ang Holy Spirit. Ayan. Isa pa, Pastora, sabi ni Tonet, nagbasa pero di ko nasunod. Nagbasa pero hindi mo nasunod. Pero nag-desire kang sumunod. Oh. Mayroon pang may pagkakataon. There's still a chance that you can. You just need to make a decision. Yun ang ibig sabihin nun. Kalos ang heart, hindi naman. Ang kalos ang heart, yung narinig mo na, pero ayaw mo talagang sumunod. Kalos ang heart nun. Pero kung narinig mo, pero di mo nasunod, there's a chance next time, masunod mo. Naunawaan mo? Magkaiba yon. Kasi depende yon sa decision mo. Kung talagang susunod ka. Kung nakasulat na, bakit hindi ka susunod? Ang salita ng Diyos, hindi po kaagad-agad natin nasusunod kasi po, ang mindset natin, no, ay marupok. Pero kung nanaisin mo, magdidesisyon ka na, Lord, gusto ko talagang sumunod. Gusto kong mangyari sa akin to, ang salita na ito. Mangyayari yan. Bakit? Nagpahayag ka na ng desisyon mo na gusto mo. Tutulungan ka ng Lord na mangyari yon. Bago po ako dumating sa estado ko ng ganito sa aking pananampalataya, ilang beses po ako madapa. Paulit-ulit sa bawat pagkadapa ko sa salita ng Diyos. Sabi ko, Lord, nagkamali na naman ako ngayon. Next time, mamaya-maya lang, susundin ko. Pag dumating ang pagkakataon ng pagsubok na ganun, i-apply ko. Tatandaan ko yung pagkadapa ko. Tatandaan ko, Lord. Alam mo, hindi titingnan ng Lord, no? Jesus will not look at how many times you fall. He will look at how many times you rise back from where you have fallen. Kung saan ka nadapa, kung ilang beses kang tumayo sa iyong pagkadapa, yun ang gusto ng Diyos. Tutulungan ka niya. It will happen. Because that's what happened to me.
Akala ko noon, Lord, hindi mo na ako pagkakatiwalaan kasi hindi talaga. Sinungaling talaga ako eh. Ilang beses mo na akong tinuruan, hindi ko pa rin nagagawa. Disobedient talaga ako, sinasabi ko sa Panginoon. Pero sa bawat pagkadapa ko, tayo agad. Gagawin ko. Tandaan ko to. Gagawin ko. So the next time ma-encounter ko, ma-recall ko yun. Mali ko. Ala, sandali. Parang ganito din tong nangyari noon ah. So gagawin ko yung tama. Hanggang sa umabot ako ng ganito. I never stop trying. So don't stop trying. Ulitin mo ng ulitin. Kasi si Satanas, ayun talagang gusto niya, padapain ka niya ng padapain, no? Anong tawag yun? Iba-blocking niya yung daan mo. Iba-block mo yung daan mo para matisod ka ng matisod. Kulitan lang. Kulitan lang. Hanggang sa ma-practice mo ang Word of God. Pag na-practice mo na, hindi na niya ikaw kayang i-block. Hindi na niya kayang, ano bang sa Tagalog niyan? He can't stop you anymore. Hindi ka na kayang pigilan. Okay? Kasi bakit? Nakikita na niya sa puso mo na yun talagang gusto mo eh. Pero habang nag-i-enjoy ka nakipaglaro sa kanya, hindi ka magtatagumpay. Hindi ka magtatagumpay, kapatid. Yan ang discussion sa Romans 8. Tanggalin ang carnal mind. Palitan ng mind of Christ. Decision yan. Okay. Praise God. At may tanong pa po? Wala na. Amen. Alam mo, kanina ay nasa 74 tayo, 70, 74 something. Ngayon, 68 na lang tayo. Pakunti ng pakunti tayo ah. Amen. Glory to God. At di bale, okay lang yan. Marami pa rin kayo. No? Marami pa rin kayo. Hindi ko alam kung hanggang kailan yung iba na stay dito. But it's good. We're just starting. Malayo pa tayo. Pangalawang divine attributes ni Holy Spirit pa lang to. No? Amen. Praise God. Tingnan natin. Baka meron pang mga tanong dito. Wala na. Ala, asan na sila? Nawala na sila. Okay. Okay, klaro, naningkamot, makasunod, amen. Balik sa mind of Christ din. Oo, balik ka pa rin, yes. Nagsusumikap daw. Okay lang yan. Dapat lahat tumatawag sa Panginoon ay nababago, kaya kaya ng Holy Spirit na makapangyarihan. Decision po yan. Maraming tumatawag pero ayaw. Pagdating sa babaguhin na ang kanilang mga puso, ayaw. Masyado kasing in love sa mundong ito. Hindi ko alam kung anong meron sa mundong ito. No? Hindi ko po alam kung anong meron sa mundong ito. Bakit ayaw nating pakawalan? I pray na dumating yung time na magkaroon ka talaga ng pagkakataon to see what is in the kingdom. God has just given me that privilege. No? He brought me to His kingdom in my younger age. Ang ganda, mga kapatid. Sobra. I can still remember it. I can still remember the castle, yung throne ni Jesus na gold. Na may pathway, 4 na pathway. Bale, sa gitna yung kanyang throne. Ang 4 na pathway sa north, south, east, west. No? Yung pathway gold din at napaikutan ng tubig. Crystal clear ang water. And He's calling me, come. Pero napakalayo nung kanyang throne kung saan ako. Sobrang layo.
Hindi ko masukat ang layo, basta malayo. Pero pagkasabi niya ng come, biglang nandoon na kaagad ako. Ganon ka-powerful si Jesus. And I was kneeling. Sabi ko, sino ba yang nasa loob? Kasi may curtain na gold. Pero manipis na manipis. Tapos may nakaharang na may design na masisilip mo siya dahil sa design. So pagtingin ko, napakalaking throne ni Jesus. Gumanon din siya nung sinilip ko, gumanon din si Lord. So nagkita kami. Nag face to face kami. Sabi ko, ay, si Lord Jesus pala to. He brought me to a place of garden. Ang ganda ng kanilang garden. I can still remember. Ang flowers nila looks like the flowers that we have here on earth, pero iba lang ang tingkad ng kulay, parang yung kulay gumagalaw. Sobrang tingkad, sobrang ganda. Ganon, and there are many things, pero alam mo, hindi ko naman nakita ang buong buo. May mga parts lang pinapakita si Lord. Walang ganon dito sa mundong ito. Corrupted na ang mundong ito. Kaya gagawa siya ng bagong earth. Ayaw mo ba sa bagong earth? Ako, excited ako. Oo. Pastora po. In the book of Revelation, God is saying, I will create a new earth and a new heaven. Siguraduhin mong kasama ka sa new earth. Kasama ka sa hindi ka pala pwedeng sumama sa new heaven. New earth. Dahil ang dadalhin lang ni Lord doon ay mga anak niya. Mga adopted. Amen? Okay. Amen. We still have a question. Si Mylene. Amen. Kaya po thankful and grateful kay Lord sa kanyang unconditional love. Kahit makulit at sa inyo din po, Pastora, thank you for reminding and listening to us when we needed it and guiding us with the Word of God. Kaya age me, maning ka mo, maski age man ka maku, man ka maku. Hirap ng Bisaya ni May. Amen. Hallelujah. Praise God. No? I pray na nakuha niyo ang omnipresence. Because it is the omnipresence that brings you where miracles is happening in the omnipresence. Na, di ba kinakanta natin yung song na may ever-present help in times of need? Okay, kinakanta nyo yun, di ba? There was a song like that. My ever-present help in times of need. Okay? Sigan man og sako. Ayun, sako pala yun. And ever-present help in times of need is the omnipresent God. And He wants a personal relationship sa atin. No? Praise God. Umiiyak daw si Pastora May. Ano nangyari, Pastora May? Hallelujah. So, when God wants to have relationship with you, so you could understand, para maunawaan mo ang kanyang omnipresence, He wants your mindset, He wants your body to be His temple. Ganun lang kadali yun. He wants you to be connected to Him by making your body His temple, para whenever you pray, He is there with you, answering you. Nagets mo ba yun? Amen. Kaya ang sabi ko, if you want
miracle upon miracle. You need your body to be the temple of the Holy Spirit. And your mindset to be the mindset of Christ. Christ. Hindi mo mindset. Kasi ang mindset natin, carnal. Amen. Na-touch siya sa word. Amen. Thank you, Lord God. Thank you, Okay. Jesus. Naunawaan niyo po ba? Para na naman ako nakipag-boxing dito. Bigla na mabigat na naman ang... Thank you, Lord. Naunawaan Anyway. po. So, next time, I'm going to have a question. Thursday, magtatanong ako na magtatanong dito sa lesson na ito. Don't give me answers that is not in the lesson. Okay. Para po, ayoko nagmamadali tayo tapos hindi pala nag-sink in sa iyong kokote. Hallelujah. Para Praise God. pag natapos itong teaching ng Holy Spirit, umaya, mag-signs and wonders ka. Oh, wow. Diba? Pagkatapos ito, mag-signs and wonders ka kasi naunawaan mo. Praise God. Mapawaw talaga ako. Huwag ka lang mag-magic. Kasi hindi godly yun. Praise God. Amen. Okay. So, wala nang tanong? Wow, sakto ako. Thank you. Sakto ang oras ko. Praise God. Ako po, Pastor Tess. Okay. May question. Josie. Question daw Meron po, po kayo Pastor sinabi Tess, kanina. Sis Josie. Apo, Yes. thank you po. Yung sinabi niyo po kanina na the Lord God will create a new heaven and new earth po. Opo. It's in the So Revelation. yung pong, apo nga, yung pong inadapt niyang anak niya, so doon niyo po, meron po kayo sinabi na doon dadalhin sa earth? So wala New pong Sa New Earth. new earth po. And sa new heaven po, sino po ang naanda doon? Okay. Klaruhin ko yan, ha? Tayo ay earthly bound tayo. Hindi tayo pwede. Pupunta ka lang sa kaharian ng Diyos for a time, pero earthly bound tayo. Hindi tayo mananahan sa kaharian ng Diyos kung hindi doon tayo sa earth, na kung nasaan nandoon ang presensya niya, sa new earth. Maliwanag yun sa Bible. Ang heaven is for the spirit world. Hindi naman tayo spirit. No? Kinreate tayo for the earth at kinreate ang spirit for the heaven. Kaya manggagawa si Lord ng bagong earth para sa mga earthly na mga anak niya. Okay. Diba? Naunawaan So niyo? yung pong mga, yung Hmm. pong napunta sa hell, di ba lahat po tayo mamamatay? Tapos po yung mapupunta po sa hell po ay Ay, buhay wala sila sila. din. Hindi. Pero po, They are in a place of punishment. They are not in the new earth. pero po patay. Patay, di ba? Sinabi niyo Patay. po doon sa, yung sa, ang tawag doon, sa Book of Enoch, yung pong, They will be di ba, judged. pagbalik po ng Panginoon, opo, they will be Mhm. judged. They will be So, judged for eternal punishment. Yun ang second death. Eternal ay, punishment. second death. Okay. No? Thank you po. Ayan. Maganda ang Book of Revelation, pero hindi pa ako pinahintulutang magturo niyan. Na maganda ang Book of Revelation, but hindi pa pinahintulot sa akin. There's always time. O sa SOM, tinuturo ni Pastor, but not me. May mga pagpapahintulot kasi ang Diyos sa bawat katuruan. Hindi lahat may timing. Sa ngayon, ang pinapahintulot sa ituro ko is the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit sa atin. Pero basahin niyo yan, maganda. Maganda ang Revelation.
Hindi po siya apocalyptic. Actually, it's a revelation of Jesus Christ, of who He is. No? Hindi po hindi po siya nakakatakot. Actually. Amen. Ang tinatawag na bagong bayan ng Diyos, the New Jerusalem, okay, it's also in the new earth. No? Nandun yan sa new earth. Ang new earth po, wala pong mababasa niyo sa Book of Revelation. Wala po doon ang mga disobedient. Sa new earth, sisiguraduhin ni God na walang disobedient. Kaya nga itong earth na ito, luma na ito, kung nasaan tayo, luma na ito. It is destined for destruction. Sisirain ni Lord. Pati yung araw at buwan natin, sisirain niya. Kasi gagawa siya ng bago. According to the Book of Revelation, lalo na dyan sa 21, no? 21, 22, chapters 21, 22. At yung bagong earth na yon ay hindi mo na kailangan ng sun and moon. Dahil ang presence ni Lord ang kasama natin, magiging liwanag natin. So wala nang gabi. Wala pong gabi sa bagong earth. Kaya kung mag-endure tayo, ano ba pag-endure? Kung magtitiis tayo na sundin ang batas ng Diyos until our last breath, hanggang sa huling hininga, tiniis mo na sundin. Ilang beses ka mang gumulong, bangon, sundin ng sundin. At the end, magkikita tayo doon. Sigurado ako. No? Huwag ka lang mawala. At pag nagkita tayo doon, praise the Lord, wala nang gabi. There's no night in the new earth. Basahin niyo ang Book of Revelation chapter 21, 22. There is no night. There's only a day. Hallelujah. See you there, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Amen. Ako, yun na lang lagi kong nasa puso ko. To be in the kingdom. To see God. And then later on, to be in the new earth. Kasi kasama mo na si Lord sa new earth. Hallelujah. Amen, Lay. See you. See you. Ang sarap sabihin, no? See you there. Kaya, kanya-kanya tayo ng, sabi nga work out the result of your salvation. Hindi yung salvation mo, ha? Hindi mo kayang work out ang salvation. Yung resulta ng iyong kaligtasan, trabahuin mo. Okay? Yan ang sinasabi sa ni Paul sa Philippians chapter 2. Trabahuin ang resulta ng iyong kaligtasan. Ayon, maliwanag. Yes, thank you. Philippians 2:12-13. Yun ang trabahuin mo lagi, araw-araw, gabi ang gagawin mo. Kasi yun din ang tinatrabaho ko. So that, see you there. Thank you, Lord. Ang ganda naman nun. See you there. Okay? At huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, sabi ni Peter, don't be afraid to suffer. Huwag kang matakot na mag-suffer. Okay? Bakit? Sandali lang nitong suffering natin. Pagdating nung time, hindi naman ka magsasuffer ng 200 years. Diba? Ano lang taon mo? O matatapos na ang buhay ko kasi magpi-56 na ako. Sabi ni Lord, ang buhay natin ay hanggang 70 lang. Sa Book of Psalm, no? Pag nag-80 pa, bonus na yon. Pag nag-100 ay grabing favor yon. Pero hindi naman ako abot ng 100. Hindi ako abot ng 100. So, grabe naman kayo. 100 talaga. Mag 100 na ako, magba-Bible study pa ako. Sige kayo.
Mga apo niyo. Abutan ko. Abutan pa namin yung apo nyo. Hallelujah! Kaya nga, hindi tayo abutin ng 100. Pag malapit na ang time ko, kasi ilan na lang, 56 na ako next year. So, 56, ilan na yung years na lang. Abot ka pa ng 75. Meron talaga mga kontra. Ay, ay, ay. Kailan mo dyan? Buhay mo. Oo. Itong life change, kapag nagsasabi na ako ng mga ganyan, sabihin kaagad nila, hindi pa pastora, matagal pa. Abot pa ako ng 75. Magpang-abot na kami ng mga apo nyo. Sige lang, mag-Bible study pa rin tayo. Basta see you there, no? Kaya nga, mula ngayon, humuhubog na ako no kung sino ang susunod sa yapak ko. Sino? Praise God. Para, malay mo, kung bata ka pa, you are being inspired today. You follow my faith. Follow my steps. Hallelujah. God knows you will do greater things. Amen. Amen. Ayan. Hangga't hindi pa kami makasunod ng buo, pastora, hindi pa po kukunin nila. Ay, grabe ka, Lay! Tagal naman nun. Bilisan mo, Lay. Bilisan mo. Bilisan mo yan. Ano ba yun? Apply na agad para di mahirapan na mapasok. Yon! Thank you. Thank you. Ayan, ano na lang age. But then 75. So 20, 25 years. 30 is almost 30 years. Wow, 25 years. 25 years. Ang laki na ni ano noon, ni Mika. Kayo na. Bawal magbilang, pastora. Bawal na bilang. Baka may anak na siya. Ay, bilisan niyo mag-obey. Hallelujah. Hindi niyo ba napapansin, jacket ako ng jacket. Nagtay-Tyson C kasi tinatablan Pastora. ako ng lamig. May Yes po. re-reveal po kasi. Sana hindi ko na po sasabihin, pero pinaalala po sa akin na Lord. Nung last week po, bago kayo magsuot ng sweater, Oh. napanaginipan ko kayo na may nagsalita eh. Tayo po tatlo, hindi ko po alam kung sino nagsalita, pero kaharap ko rin po kayo. Sabi niya sabihin mo sa kanya, mag-ingat siya sa kanyang health. Lang po. Oo nga. Mag-ingat sa aking health. No, baka mamatay na ako. Hindi po. Hindi po yun ang sinabi. Mag-ingat lang po kayo. Sabi ng anak ko, Mami, no. Okay. Oo, mag-iingat sa health. Mag-iingat talaga. Iba na kasi ang weather ngayon eh. Tinatablan na ako ng weather changes. Ang ibig sabihin nun, matanda na ako. O, di ba? Yun nga lang, sabi ko, Lord, pag namatay ako, make sure na beautiful pa rin ako. Wala ko wrinkles, Lord, ha? Ay, sabi ni Lord, oh, you will be beautiful. Ay, thank you. Kahit sandali lang, no? Pero mabubulok din ang katawan na to eh. Di bale, kahit sandali. Praise God. Okay. Maraming salamat mga kapatid. Bago pa tayo mag-uusap ng ganyan, mamaya magkaiyakan na naman tayo. At ako 20 years pa pwede. Uwi ako dyan ng Pinas. 20 years? Tagal naman nun. Ano ba yan? 20 years? Pwede ba, no? Bilis-bilisan naman. Mag-Signs and Wonders na kayo. Sunod, sunod. Kasi minsan napapagod din tayo. Hindi. Sige, pagbibigyan ko kayo, I will ask God to change your hearts. Amen. Ito lang sasabihin ko sa inyo mga kapatid bago ako mag-close. Pagsikapan natin na tayo ay gamitin ng Diyos. Bakit? Wala pa masyadong ginagamit na Pilipino. Si Lord. It's time tayo. Sabi na, Lord, ako. Mag-step in ka. Take the challenge.
Yun ang ginawa ko eh. Sabi ko, Lord, wala pang Pilipino na General of God. I want to be the General of God. First Filipino. Yun ang sinabi ko kay Lord. I want to be the General of God. I want to be your General, Lord. I will follow you. So mag-desire ka, kapatid. Mahirap. Aminin ko, mahirap. Hindi madali. Sobrang hirap. Pero tutulungan ka ni Lord. Ito lang masasabi ko sa iyo. Huwag kang mag-endure. Mag-enjoy ka. Enjoy His presence. Enjoy mo rin yung mga pinagdaanan mo. Yung mga makukulit na tao, ang dami-dami. I-enjoy mo na lang yung mga ginagawa. Ngiti ka lang. No? Huwag kang mag-join sa kanila. But, ngiti ka na lang. Para bawas wrinkles. Ayan. God. Hallelujah. Kaya, ganun tayo mga kapatid ha. Lahat tayo mangarap. Maganda yung mangarap at humingi sa Panginoon, Lord, gamitin mo ako. Gamitin mo ako. Oo, enjoy lang. Enjoy life with Jesus. Enjoy life with Jesus. Praise God. O sige na nga, magpapaalam na tayo kasi medyo magbabayad na naman kayo. Naka-23 na naman. Piso kada minuto ha. Piso. Hallelujah. Nakailang piso na yan. Okay, magpipicture na ako mga kapatid. Ayan, praise the Lord. Amen. Para tayo ay papaalam na rin. Ayan. Naka 3 pages po ako ngayon sa aking Zoom. As always. Ayan. Sa next page po ito. Thank you, Lord. Praise God. Kung nasa GC kayo, nakikita nyo ang inyong mga itsura. Siguro. Siguro pa. Okay, last na lang na ngiti. Last ngiti. Amen. Thank you. Praise God. Amen. Okay. So, tatawag ako dito ng manalangin para sa atin. Okay. Mildred, pwede ka bang manalangin para sa atin? Na tayo po ay magpapaalam na. Nasaan si Mildred? Dito po ako, Pastora. Ayan, sige. Hallelujah, hallelujah, God, we worship you, God. Lord, maraming salamat po, Diyos, sa gabing ito, God. Panginoong Ama, O God, sa Panginoong Ama, sa aming mga natutunan, O Lord God, ngayon, O God, paskasan po, Panginoong Ama, si aming tagapagturo, O God, si Pastora, O God. Salamat, O God, sa kanyang pagpapagal, Lord, sa aming mga pinag-aralan ngayon, O God, sa omnipresent, O God, na lagi kang present, O God, sa aming mga buhay, O Lord God. Lord God, sa aming natutunan, O God, at narinig sa gabing ito, Lord God, na aming naisagawa, O God, sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Lord God, na hindi masayang ang pagpapagal, O God, ang aming pastora, O God. Salamat, O God, na patuloy ko, Panginoon, na dinadalangin ng bawat isa, na hindi lang kami nag-aaral dito, O Lord God, na patuloy niyo po kami, Panginoon, na bigyan, O God, ng katalungan, karunungan, O Lord God, upang maisapamuhay, Panginoon, ang aming natutunan, O God. Salamat, O God, sa bawat buhay ng bawat isa, O God. Puspusin mo nawa ka, Panginoon, O God, ng bawat isa, O Lord God, ng Panginoon, ng iyong mga salita, O God, na hindi lang kami, O God, na nag-aaral, kundi, O Lord God, na isa pang buhay namin, O Lord God, na lumakad kami, Panginoon, O God, ayon sa iyong kalooban, O Lord God. Lord, sa gabing ito, Lord God, dalangin ko, Panginoon, ng bawat isa, sa aming pagtulog, O God, baon namin, O Lord God, ang iyong Panginoon, O God, ang iyong karunungan, O God, na upang lahat ang aming narinig, O Lord God, Panginoon, O God, pagpalain mo, Panginoon, ng bawat isa. Panginoon, O Lord God, salamat, salamat, O Diyos. Panginoon, O God, na magamat, O God, sa buong linggo. Panginoon, O God, nandun yung pagsama mo, Panginoon, sa amin, O Lord God. Salamat, salamat, O Lord, na hindi mo kami pinababayaan, O Lord God, na nariyan ka palagi, O Lord God, sa aming mga tabi, O Lord God. Salamat, O Lord, salamat. Wala kaming ibang Panginoon, O Lord, wala kaming
maibang maisip, O Lord God, kundi ang iyong pagmamahal, O Lord God, Ama. Salamat, O Diyos, Panginoong Ama, sa aming mga sa gabing ito, O Lord God, natin Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon, O Lord God. Panginoon, O God, we possess, O Lord God, our body, our soul, the spirit, Yes. and Lord, our mind, O Lord God, when we sleep, O Lord God, forgive our sins, O Lord God. When I wake up in the morning, O Lord God, we wake up by your grace, O Lord God. This is our Amen. prayer. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen and amen. Maraming salamat, Mildred. At salamat din sa bawat isa sa inyong pagdalo. Maraming salamat po at tayo po ay magpapaalam na. God bless. Maraming po Opo, salamat yes po. God bless. Bye. Good Good night, night, everyone. everyone. God bless po.